Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. And then in verse 7, bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. This is a very powerful verse. Apat na mahalagang attitude. Believe, so bear, believe, hope, and endure. At pansinin po natin, na babata niya ang lahat ng mga bagay. Pasakit, sama ng loob, kabiguan, kaya niyang pasanin. At hindi tayo magpapasan dahil ang Panginoon na ang nag-utos. Ilagak ninyo ang mga kabigatan ninyo sa buhay sa akin. Kaya kailangan mag-aral tayo na laging ihandog at ialay natin sa Panginoon kung ano man yung nagpapabigat sa ating isipan, kung ano man yung nagpapahirap sa ating puso, ilagak agad natin sa kamay ng Panginoon. Believe it all things. So, yun pong believe it all things, ang ibig sabihin, sa ating pakikipagkapwa-tao, o di kaya ay sa ating pagpapamilya, para umunlad ang ating mga mahal sa buhay, kailangang ikaw ay naniniwala sa kanila. Kahit na sila ay magkamali, mahal mo pa rin sila at malaki pa rin ang paniniwala mo na maganda ang kanilang kararatingan sa kanilang kinabukasan. At laging may pag-asa. Hallelujah! May isang lalaki na ang kanyang pangalan ay Armand Hammer. Napakaganda ng kasaysayan ng kanyang buhay. Siya ay full-blooded businessman. At dahil ang kanyang laging sinasabi, siya ay magiging milyonaryo. Milyonaryo. At nagkaroon siya ng isang pagkakataon. This is a true story. At nagkaroon siya ng pagkakataong makapunta ng Russia nung hindi pa komunista ang Russia. So, sa kanyang pagninegosyo, kailangan ng Russia ang maraming traktor, subalit hindi maibenta ng Ford Motor Company yung kanilang mga ginawang tractors. At linapitan niya ang may-ari, mismong si Ford, dahil ito'y panahon pa noong 1929, sa panahon ng Depression. So kinausap niya at ang sabi niya, sa bawat isang traktor na iyong i-consign sa akin na aking dadalhin ko sa Russia, bibili ako ng isang kotse mo. So, sa bawat isang traktor, bibili siya ng isang kotse. So, naging mahusay yung negosyo dahil ginamit sa agrikultura ng Russia yung mga tractors ng Ford Motor Company. Pero, nung siya ay umuunlad na, dahil siya ay may lahi ng Hudyo, nung siya ay umuunlad na at siya ay talagang multimilyonaryo na sa Russia, then dumating ang pamunuan ng sosyalismo. At ang lahat ng kanyang property ay sinikwester ng Lenin government. Stalin-Lenin government. At siya ay from multimillionaire to very poor man. Zero. At siya uuwi ng Amerika na mahirap pa sa dagat. Nais ko pong ipaunawa, if you are in love in what you are doing, ang laging makikita mo ay panibagong pagkakataon at pag-asa. Bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things.
At siya gumawa ng concession sa gobyerno ni Stalin at ang sabi niya, pwede ba na yung lahat ng nakolekta ko na mga artwork ay maiuwi ko ng Amerika? At dahil nga, yun ay sa mga Tsar, yung mga dating namumuno sa Russia, sige, dalhin mo na lahat. Hindi namin kailangan yan dito sa Russia. At nung siya dumating sa New York, ang ginawa agad niya ay ibebenta. Pero dahil Depression time, 1929 to 1939, walang may pera. At walang bibili ng kanyang mga daladalang mga artworks, yung mga mahuhusay na artwork at mga antique. Dahil walang pera ang mga Amerikano nung panahong yon. Because he bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. Ang isa pong taong umiibig ay laging ang nakikita ay solusyon sa gitna ng imposible. Kaya ang ginawa niya, ang sabi niya, lahat ng aking artwork, kinausap niya ang art theater, parang Metropolitan Theater sa Pilipinas. Kinausap niya yung management, pwede bang i-display ko rito at 50 cents? Yung aking mga artwork na collection mula sa Russia. At ang sabi niya, sige, 50-50 tayo. Yung kikitain mo sa takilya, hahatiin natin 50-50. Alam niyo mga kapatid, in an instant, balik siya sa pagiging milyonaryo because millions of Americans, they have 50 cents in their pocket. At dahil they love artworks, so millions ang dami ng tao na pumasok dun sa art theater. Instantly, nag-iuli siyang multimilyonaryo. Dun sa panahon at oras na napakahirap ng Amerika. That is love. So if you love what you are doing, at ito po ay galing sa Panginoong Hesukristo, if you love what you are doing, you will bear all things. You will believe all things. You will hope all things. And you will endure all things. Kaya nga po ating unawain, kailanman ay hindi tayo nakakalimutan ng Diyos at tayo po ay tinitingnan niya at alam niya ang ating magandang kinabukasan and He loves us so much. Labis po ang pag-ibig sa atin ng Ama at ng Anak. Kaya nga ang kanyang banal na Espiritu ang nagsilid sa ating puso ng pag-ibig ng Diyos. At kung ikaw ay gumagamit sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka po matatakot sa anumang mga bagay sapagkat ang umiibig, alam niya na siya iniibig ng Diyos at ang iniibig ng Diyos, protektado sa lahat ng kalamidad, protektado sa lahat ng bagyo, protektado sa lahat ng lindol. Kaya mawawala ang takot. Dahil ang sabi ng John 4:18, perfect love casteth out all fear. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Kaya kung ikaw ay may kinatatakutan dahil nawalan ka ng hanap buhay o nalugi ka, wag mong hayaan na matakot ka doon sa pagkalugi. Ipagpatuloy mo ang pag-ibig mo sa pagpanunumbalik ng panibagong hanap buhay. Walang takot sa pag-ibig. Ang sakdal na pag-ibig, inaalis ang takot. Dahil ang takot ay nakababagabag. Ang takot ay nakakaalis ng antok. Ang takot ay nagdadala ng sakit. Ang takot ay parang lason na iniinom sa tuwing matatakot ang isang tao. At ang sabi rito, ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Again, kapatid, no success without being in love. No success without being in love. Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka umiibig. Kaya't, kailangan po faith and hope. These three, faith, hope, and then love. And the greatest among the three is love.
So, dapat po ihuhuli ko ang pag-ibig, pero inuna ko ang pag-ibig para ikaw po ay magkaroon ng pananalig. So, pansinin po natin, ang ating pagtatagumpay lamang ay sa pamamagitan ng pananalig. Ang ating uri ng buhay ay sa pananalig lang. At ang pananalig ay paniniwala, pagtitiwala at pag-asa. Tatlong magkakasanib: trust, belief, and hope. So, kailangan pong ikaw ay magsanay na magtiwala sa Panginoon. Magsanay na maniwala sa Panginoon, yun pong word na believe, hindi po yun bukang bibig lang. Ang mas malalim na kahulugan po, ang definition ng believe, is to hold on until the end. Paghawak hanggang katapusan, na hindi ka bibigay, hindi ka titigil hanggang katapusan, ikaw ay sasampalataya na ikaw ay sinasamahan ng Diyos at kailanman hindi ka nalilimot. Kaya, napakaganda po ng ating buhay. Kaya pag tayo'y nasa pagsubok, yung ating pagsubok ay parang bundok. Tingnan po natin sa Matthew 21:21. Kailangan pong magkaroon tayo ng pananalig sa Diyos. Have faith in God, or have the God kind of faith. Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if you have faith and doubt not, you shall not only do this which is done in the fig tree, but also if you shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. At dalangin ko po na kayo'y napagpala at nais ninyong patuloy na lumago at umunlad. Patuloy niyo po kaming subaybayan sa pamamagitan ng pagbisita sa ating website sa www.gregdurante.com. At kung kayo po'y napagpala at nahamon at naghahangad na makatulong o makapagbigay ng kontribusyong pinansyal, kailangan po namin ng inyong suporta. Napakalawak po ng anihin at napakalawak po ng naabot ng ministeryong ito. Luzon, Visayas at Mindanao, 27 countries all over Asia. Grabe po ang impact, and hindi po namin ito kayang mag-isa. Kailangan po namin ng mga katuwang at mga manggagawa na katulad ninyo na ambag at papasanin ang misyon na maipahayag ang dakilang salita ng Diyos na si Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ano man pong halaga na inilagay ng Diyos sa inyong mga puso, maaari nyo pong ibigay at ipadala sa pamamagitan ng ating mga bangko. Ang ating pong bangko, Banco de Oro Universal Bank, account name Greg Durante Ministries, account number 219-8006784. Makikita nyo po sa screen ang ilang mga detalye at mga contact numbers kung paano nyo po kami maaabot. At titiyakin po namin bawat sentimo ay ating gugugulin sa pagpapalawak ng mabuting balita at patuloy na maihayag ang katotohanan na magpapalaya at magpapagaling sa nakakarami. Kaya halina po kayo at manalangin. Salamat in advance. Salamat po sa inyong pagtugon. Salamat po sa inyong pag-aksyon. At alam ng Diyos ang inyong mga bahagi para sa Kanyang kaharian. We need your prayers. We need your financial support in every effort. Maliit man at malaki, ito ay makakatulong para maihatid ang pinakadakila at mabuting salita ng Diyos. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon.
Is it a real mountain? The fig tree is real dahil katatapos lamang ng pagkasumpa ng Panginoon doon sa fig tree o sa puno ng igos at ito'y natuyo. Pero higit po doon, ating tingnan yung malalim na katotohanan tungkol po doon sa isinumpang igos na puno. Una, hindi namumunga yung puno ng igos. Amen. If you have faith and doubt not, you shall not only do this which is done in the fig tree. So, ang inspirasyon ng Panginoon sa kanyang mga alagad, yung nagawa ko ay magagawa din ninyo. Kaya atin pong pansinin na ang higit na mas malalim na kahulugan nito, kung ibig mong maging maunlad ang iyong buhay, kung nais mong makaalis sa walang bungang buhay, kung ibig mong magtagumpay sa hindi kapaki-pakinabang na pamumuhay, speak to that barrenness. So faith is speaking. Ang pananalig po ay pagsasalita. Kaya sabihin mo sa iyong sarili kung ikaw ay hindi makaranas ng kaunlaran o ng tagumpay, gamitin mo ang iyong pananalig at iutos mo na ang kabiguan ay malagpasan mo. At pansinin po natin yung mountain ay tumutukoy sa perspective, tumutukoy sa vision. Kaya nga, kung ating maunawaan, kapag ikay nasa harapan ng isang bundok, hindi mo kita yung mga bayan sa likuran ng bundok. Dahil ang bundok ay sagwil doon sa line of sights. Kaya kung papansinin po natin, kailangang magsanay tayo na makakita ng pangitain at yung mountain ay yung imposibleng pwedeng pumasok sa ating isipan. Bakit ka pa mangangarap na gumawa nito? Eh tama na, ikaw naman ay nasa hustong edad na, magretiro ka na lang at mamahinga ka na lang. Subalit nais kong ipaunawa na after age of retirement, merong magaganda pa rin pangarap ang Diyos sa bawat isa na tao. Kaya yung sagwil, yung obstruction, at ano ang mountain, yung retirement age. Laging tandaan po natin, everything goes like a cycle. At ating unawaing mabuti, tayo po ay naghanap buhay, at tayo po ay nagtayo ng ating pamilya at pagkatapos po ay nakapag-aral at nakapagpamilya na rin ang ating mga anak at tayo ay wala ng pananagutan. Kaya unawain po natin na kapag ikaw mula pa noon ay maalab na sa Diyos, hindi ka magre-retiro sapagkat ikaw ay magpapatuloy na maglingkod sa Diyos at ikaw ay magpapatuloy sa iyong alam sa pagpapatutuo na si Jesucristo ay napakabuting Panginoon. Kaya nga po, it is always by faith. Sa 17:20 ng Matthew, dito naman ay tinukoy ng pananalig ay katulad ng binhi ng mustasa. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Atin pong unawain na ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa isang tao na inaalihan ng masamang espiritu na hindi makas-out nung kanyang mga alagad. Kaya ang Panginoon na nagturo na ang pananalig ay katulad ng isang butil ng mustasa. Ito po ay mustard tree. Na ibig sabihin, ito pag naitanim sa inyong puso, ito ay lalaki.
So, ang butil ng mustasa at ang taniman sa buhay natin ay ang ating puso. Na ibig sabihin, kailangan mula sa puso, ito po yung tinatawag na heart faith, hindi head faiths. Kaya pag ikaw po ay nagkaroon ng pananampalatayang ginagamit mo ay ang iyong puso, ikaw po ay uunlad at wala nang magiging imposible sa iyo sapagkat susunod ang masamang espiritu kapag sinabi mo sa pangalan ni Jesus, lumayas ka at ito ay lalayas. Kaya kapatid, magpatuloy po tayong mabuhay sa umiibig. Because faith worketh only in love. Kaya tayo po ay may pag-asa. Ang pag-asa po ay para po sa hinaharap. Pero habang hinihintay natin, let us be in love on what we are waiting for. Let us be in love on the vision that God has given to us. So, ibigin po natin ang pangitain. Ibigin po natin ang pangarap. Umasa po tayo isang araw, mangyayari yung ating pangarap. At atin din pong unawain sa Romans 8:24. Romans 8 verse 24. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why does he yet hope for? So ang pag-asa po ay sa mga bagay na hindi mo nakikita. Tayo'y naligtas dahil tayo'y nagkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Kaya ngayong sandaling ito, meron kang tatayuan. Gusto mong gumaling sa anumang karamdaman sa iyong katawan? Magsimula kang umasa na ikaw ay gagaling. At gamitin mo ang iyong pananalig. So paano mo gagamitin ang iyong pag-asa? Paniniwalaan mo na iniibig ka ng Panginoong Hesukristo at gusto kang pagalingin ng Panginoong Hesukristo. Along that line, paulit-ulit, iniibig ako ng Panginoong Hesukristo at gusto niyang ako ay gumaling sa sakit at karamdaman dinadala ko. Wala kang hanap buhay, then believe and love what you are hoping. Ibigin mo, magkakaroon ako ng hanap buhay, magkakaroon ako ng hanap buhay. That is a declaration of faith and that faith is come from what you hope for. Hanggang ma-inlove ka na, saka sasabi. And then isang araw, it will be a reality. God will open up your promised blessing. So tayo po ay manalangin. O Diyos, naunawa namin na sa pag-ibig, wala pong katalunan. Kaya tulungan mo kami na lahat kami ay maging mangingibig at maranasan ito ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Kaya't ngayong sandaling ito, anuman ang karamdaman o sakit sa iyong katawan, I will pray sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo. Ginagapos at tinatalian ko ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman mula ulo hanggang inyong talampakat, lahat ng himaymay ng inyong kalamnan. Iniuutos ko ang kagalingan na dumating sa inyong buhay. Ang kagalingan ay mangyari sa inyong katawan ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa inyong masaganang buhay pinansyal. O Diyos, aming Ama, dakila at makapangyarihan, bigyan mo nga po sila ng panibagong hanap buhay. At kung nasa hanap buhay na, paunlarin mo po yung kanilang kumpanya. At magkaroon siya ng promosyon at pagtaas ng sweldo sa pangalan ni Jesus. Kaya nga po, ang Diyos po natin ay napakabuti. At kung hindi mo pa siya tinatanggap na tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, sundan mo ang panalangin ito sapagkat ito ang pintuan para sa iyong kaligtasan at pagiging anak ng Diyos. At sabihin mo ang ganito, Hesukristo, heto ako. Ang aking buhay ay sinusuko ko sa iyo at tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Salamat, Ama, sa kaligtasan at pagiging anak mo sa pangalan ni Jesus. At nais ko pong kayo ay hamunin, kayo ay napagpala ng salita ng Diyos, at kayo ay patuloy na umuunlad sa salita ng Diyos sapagkat ang palatuntunan ito ay nakapag-aambag sa inyong pagunlad. At ibig ko na mapasa puso ninyo't isipan
na maraming maabot pa tayong mga tahanan, maabot pa tayong mga tao sa iba't ibang panig ng bansang ito at sa iba't ibang panig ng mga bansa sa paligid sa buong Asia. At kung maaari ay sa buong daigdig. Kaya't kailangan ko ang inyong financial partnership. Kaya't ako'y dadalangin upang ang Diyos ay maghimala sa inyo financially. If you will make a promise to give an offering to this ministry, start with an amount. Let us say 1,000 pesos for everyone that is viewing this program. So I will pray. God provide for them 1,000 pesos so that when they give, it multiplies. Bless them as they obey in Jesus' name. Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan?